Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay we are in the third Sunday of Lent. No? At napapansin ko, no, a lot of people are enjoying to have pets. No? Even the veterinary clinics and even catering for the grooming of our pets, no, ay talagang booming. No? No? Punta ka sa mall, makita ko, merong trolley. No? Tapos noong titignan ko yung nasa loob, Shih Tzu pala, hindi baby. No? Meron pang highlights, meron pang pag-trim ng kanilang fur. No? Kaya sabi ko, maganda naman pala na meron tayong kinagigiliwan at we become responsible of how to take care of our pets. No? Kaya lang, napapansin ko, no, every day, no, if you go around early in the morning, no, wino-walk nila yung kanilang mga alagang aso. No? Pero makita nyo, hindi doon sa bahay nila, kundi doon sa may kapitbahay, harapan ng gate. At kapag ka pumupo yung kanilang aso, hindi dinadampot. No? No, minsan din makita nyo na wala pa yung truck ng basura. Gusto natin malinis yung ating bahay na dispatcha na natin yung basura natin. Pero ang kawawa, yun nandoon sa kanto ng bahay. No, makita nyo doon, nilalagay na kagad ang basura. Kaya nagrireklamo, nagbabaranggayan. No? Tapos doon sa kanto, nakalagay doon, bawal magtapon ng basura dito. No? Malinis tayo kapag ka sa ating bahay. Pero pagdating sa kapwa natin, hindi natin na-exercise yung love our neighbor. No? No, makita nyo, no? Yung basura kuminsan, itinatapon dun sa bakuran ng kapitbahay. No? Kaya kung dito, nagagalit tayo kung minsan doon sa pader ng bahay natin, no, nakalagay doon, bawal ang umihi dito. Kaya gusto ko yung panahon ni Bayani ng MMDA, no, meron nilagay ng mga urinals, no, sa different points ng thoroughfare para yung taxi driver o kung sino man na urinate, pwede doon, hindi kung saan-saang pader. No? Kaya doon makita natin, bahay natin, gusto natin nire-respeto. And here in the gospel, ang bahay ng Diyos dito sa lupa ay ang temple, ang cathedral, ang shrine, no? Ang chapel, no? Ang nasabi natin, hindi lang chapel, kundi marami pang sacred places, no? At sabi doon natin natatagpuan ng Diyos. Kung tayo ay mabigat ang dala natin, gusto natin tayo ay kalmado at peace. Kaya pumapasok tayo sa simbahan. Pero nang pumasok sa templo si Jesus, he was totally disappointed. He saw that there are so many animals to be sacrificed. But you have to pay if you are going to offer sacrifice for the Lord. No? Kaya sabi niya, ang daming baka, ang daming pigeons, no? Ang daming sheep. No? At pagkatapos, sabi niya, nakita niya, no, you have turned the house of my father into a marketplace. Komersyo na. No? Meron pang money changer kasi different Jews came from different parts of the world. Kaya yung kanilang pera, kuminsan, iba yung currency. Kaya may money changer pa. No? At sabi niya, you have turned the house of my father into a den of thieves. Huh? Alam niyo, naimbitahan ako nung rector sa Quiapo Church. No? Ang other name of Quiapo Church is St. John the Baptist, no? Church, no? Kaya
nung maimbitahan ako, pinark ko yung sasakyan ko, kaibigan ko yung mga Holy Face Sisters doon sa kanilang garahe. Tapos naglakad na lang ako papuntang Quiapo. No? Bago ko makapasok, sa labas pa lang, biglang may magsasabi, Brad, sis, no? Meron po ditong herbal. Gusto niyo pong pamparegla? No? Gusto niyo po ba yung pampalaglag ng fetus? Ayan sa labas ng Quiapo Church. No? Alam natin pag nagpalaglag, ibig sabihin abortion. No? And it is a grave sin. Not an ordinary priest, no, can give absolution to forgive the sins of that person committing abortion. No? Kasi ang buhay, hindi natin pag-aari. Ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya life is so sacred. No? At pagkapasok ko sa simbahan, nung ako'y nagmimisa at panahon na ng communion, bago ko magpa-communion, narinig ko yung commentator. Sabi niya, mga kapatid, huwag niyo pong iiwan ang inyong handbag at pitaka sa upuan. Marami po ditong magnanakaw at mandurukot. No? Sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, may nagaganap na insidente ng kasalanan. No? Tapos naalala ko, nung ako ma-assign sa Camyas, Holy Family Parish, meron doon yung Divine Mercy Parish, kapitbahay kong parokya. Abay nagmimisa doon si Father Gigi. Tapos merong tatay, nag-away siguro ng mag-asawa. No? Hinostage yung kanyang anak, baby pa lang. Sabi, papuntahin niyo rito ang asawa ko. Mag-uusap kami. Datingan yung mga, natigil yung misa, datingan ng mga pulis. No? Paapatayin ko tong batang ang anak kong ito. Sabi ko, na-desecrate. Kaya pala, kapag kami hostage taking sa simbahan, tapos sa may Santo Domingo Church, many years ago, siguro yung tao, maraming problema. Kumuha ng baril sa loob habang nagmimisa yung pare, pumunta sa altar. Pak! Nagbaril, patay. Yung simbahan for 1 month or 3 months. No? Wala pong misa, walang sakramento, walang binyag, sarado. At ang pagbubukas ng simbahan, no, the parishioners should have early procession, early dawn, no, almost every day. And then the priest would be there in the front of the church, no, hearing confession. Because the church was desecrated. No? Kaya kailangan cleansing. Kailangan yung mga tao humihingi ng tawad. No? No, naalala ko, bago ko dumating sa Holy Family sa Camyas, no? Sarado na yung Perpetual Adoration Chapel. Hindi na 24 hours. Kasi ninakaw yung Blessed Sacrament. No? At nung ninakaw yun, no? Yung iba sinasabi, pinapakain sa pangsabong para daw manalo. No? So medyo merong maling ritual. No? But this is a desecration. Kaya si Jesus, masabi natin, mahal niya ang kanyang amang nasa langit. No? Ayaw niya itong pasukan ng hayop para doon dumumi. No? Ayaw doon na doon pa lang sa kanto na nandun ang templo. Ayaw niya na doon wala pa yung truck ng basura, doon itatapon, tambak-tambak, nilalangaw. Tapos papasok ka sa simbahan, napakabaho. No? Pero may mga tao talagang
walang respeto. No? Napanood ko yung several years ago, yung Bagong Buwan, yung pelikula na tungkol sa Mindanao. At doon ay merong isang sundalo umihi doon sa compound, sa bakod ng mosque ng Islam, templo ng mga Muslim. Galit na galit yung mga nagtatagong Muslim, gustong patayin yung sundalo. No? Kasi binaboy ang kanilang religious place. No? Kaya ang Panginoon, naintindihan ko. Kumuha siya ng lubid, ginawa niyang hagupit, hinagupit niya yung mga tao, lumayas kayo rito. No? At pagkasabi, tinaob niya lahat ng table ng money changers. Pinaalis niya yung mga baka, mga pigeons. Sabi niya, huwag niyong gawing itong palengke. Huwag ninyo itong gawing pagkakakitaan. This is a place for prayer. This is a place to meet God. No? Kung tayo, gusto natin ang sa ating bahay nire-respeto, paano pa kaya yung ating simbahan? No? Naalala ko yung aking ermana sa San Roque Church sa Sampaloc. No? High Mass, Cardinal Sin ang nagmisa. No? Pero pagkatapos ng misa, lumapit sa akin yung Japanese na asawa ni Linda. Sabi niya, Father, I'll invite you to Japan. No? Enshrine in churches of Catholics, Christians, or even Shintoists. No? We respect the house of God. No? Pagpasok ko doon sa temple, sa kanilang Shintoist shrine, kahit na Catholic church, yung mga Japanese, nagtatanggal ng sapatos. Ha? At makita nyo, yung sahig, walang basura. Doon sa San Roque, pagkatapos ng fiesta, ang daming candy wrappers, ang daming tissue sa pinampunas, doon sa upuan. Napakarumi. No? Noong World Youth Day 1995 sa Manila, no, we are so proud. Kasi pinakamalaking gathering ng mga tao sa pagmisa ni Pope John Paul II. Pero pagkatapos ng World Youth Day, makita niyo yung luneta, punong-puno ng basura. Sabi, toneladang basura ang hinahakot ng truck ng basura. No? Kaya kumisan, hangang-hanga ako sa mga Hapones. No? Merong gathering ng World Youth Day, merong FIBA o yung World Cup. No? Makita niyo, nag-alisan na yung mga tao, iba-ibang banyaga. No? Pero yung Japanese, iiwan sila, tapos pupulot ng basura, tatapon nila. No? At bago umalis, gusto nila malinis yung kanilang stadium. No? No, sana ganun tayo kadisiplina. Ganun tayo magmahal ng kapwa. No? Hindi yung umattend tayo. No? Pumunta kayo sa Amerika o sa Europe, punta kayo ng McDonald's. Pagka kayo umorder na ng pagkain, french fries, hamburger, no? Pagkatapos ng inyong kumain, lalagay nyo doon sa platera lahat ng inyong basura, tapos itatapon nyo doon sa basurahan, tapos yung mga kubyertos, ilalagay nyo doon. Ang sabi nila, para yung susunod na gagamit, malinis po yung mesa. No? Yan po, love of neighbor. Yan po, respeto sa tao. How much more we should respect our church, the house of God. Naalala ko tuloy nung nagkakasal ako sa San Roque Church sa Sampaloc, yung isang active sa simbahan ay musical director ng, I think, Channel 4. No? Kinasal siya. No? Konti lang yung uma-attend. Pero nang dumating yung sexy star, hindi ko nababanggitin yung pangalan,
Dumami yung nagsisimba sa kasal. Tapos, nung matapos ko ng ikasal at yung misa, nilapitan ko yung PPC president. Bakit pagdating ng gitna, ang dami nang pumasok sa simbahan? Sabi noong PPC president, kasi Father, umatid yung sexy star, nakasuot ng puti, pero see-through ang bra at panty. Para na rin hindi nagsuot ng damit. No? Pagpasok, no, yung mga kalalakihan, gusto ka daw makita, no, naka-underwear lang yung sexy star. No? Kaya kung minsan, di ba, sabi, if you go to church, if you go for a mass, wear your best attire. No? Gusto niyo ba yung pare? Para bang naka-istola lang? No? I feel uncomfortable. No? Kahit na yung mga CICM, dahil sila na-assign sa Africa, no? Ang dala lang nila istola. Pero ang feeling ko naka-G-string ako. No? Tatandaan ko, nandun ako sa seminaryo sa San Carlos. Every Sunday, by 3 o'clock in the afternoon hanggang 5:30, we are given permission that our family can visit us. No? Kasi doon na kami nakakulong. No? No? Bibisitahin kami ng kaibigan, ng pamilya. No? Pag biglang sasabihin sa iyo, Mr. Erlandes, you have a visitor. Please go to the visiting area. Ang kwarto namin nasa 4th floor. No? Pagbaba ko, nasa stairs pa lang ako, nakita ko ni Monsignor Sunga, our prefect of discipline. Sabi niya, you go back to your room. You are only wearing slippers. Wear your shoes. Is that how you respect your visitors? No? Kaya, yung pananamit pala natin, ay sign din ng pagrespeto. No? Yung bang tinawagan ako, tinext ako, ni messenger ako ni Noble at saka ni Brian. Sabi niya, Father, may liga ang St. Peter. Sasali ka namin sa aming team. No? Team ng mga gwapo. No? Tapos, ito yung uniform. Sinend din sa akin. No? Ito yung schedule ng practice. Di ba? Kapag games, ang suot mo ay uniform ng pang-basketball. Hindi ka pupunta sa simbahan, naka-wear ka ng pajama, hindi ito pajama party. No? Hindi ito masabi natin na a-attend ka na naka-gown. Hindi ito prom night. No? No, sabi, hindi naman mamahalin ang susuot mo. Magsuot ka ng proper. Hindi mamahalin. No? No, yung simple, pero projecting your revere and respect the house of God. No? Kaya naalala ko, no, na minsan nakakalimot tayo. No? Kaya natutuwa ako. Minsan dito, pag may misa ako, ang choir natin, kailangan magsuot ng pula. No? Susunod, magsuot ng pink. No? What is beautiful? Love and respect. No? Kaya nung tinanong siya nung mga Pariseo and elders, what is your authority for sending out our commercial? No? Yung animals and money changers. No? Sabi niya, this temple, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. No? Tapos naalala ng mga apostol niya, sinabi niya ito, he is not referring the temple, the building. He is referring to the temple of our own bodies. No? Sabi nga, pahalaga natin, respetuhin natin ang ating katawan. Sagrado yan. We are created in the image and likeness of God.
No? Pero, bakit ganoon? No? Si Jesus, after 3 days na siyang pinako, namatay, muli siyang nabuhay. No? Kaya natutuwa din ako kasi itong mga church goers o mass goers, sila po'y mga estudyante na embalmers. No? Hindi po sila nagsusuksok ng bomb. No? Wali po sila bomb threat. Sila po'y embalmers. No, ito'y professionalize, started by St. Peter Chapels. No, alam nyo, maganda na we professionalize embalming. Mayroong exam na kukuha sila. No, para silang nag-board. No? Kasi, nung ako'y bagong pare, na-assign ako sa Espiritu Santo as assistant parish priest. Ang daming patay. Madaling araw gigisingin ka ni Nanay Tali nung aming cook, Father, bindisyonan niyo raw sa punerarya yung kamamatay ng anak nito. Nung lumabas ako, mapuwang antok na antok. Sabi nung tatay, Father, iniwan ko po doon sa punerarya, malapit lang po dito. No? Yung anak ko pong babae, no? Dalaga, patay, gusto ko bago siya embalming, no? Gusto ko mabindisyonan niyo. So sama naman ako. Pagdating sa punerarya, nakita ko yung galit ni Jesus. Nagwawala yung tatay. Sinabi ko, huwag niyong gagalawin ang anak ko. No? Hanggat hindi dumarating ang pari. At nung makita ko yung babae, parang artistahin, napakaganda. Maganda ang kutis. Dalagang-dalaga. Wala pa yatang 20. Pero anong ginawa? Yung mga embalmer, no? Inimbalm na. Merong ang tatay, sabi, pag magandang babae kahit patay, minumulestya pa. No, gusto ko, pag inimbalsa siya, andun ako. No? Namatay ang kapatid ko si Jimmy, 1995. Kami ng tatay ko sa Arlington. No? Sabi namin, panonoorin namin habang iniimbalsa nyo. Kasi merong mga nagsabi, pag inimbalsa, no, pinapaliguan, binabagsak, tinatagay nito. No, sabi ko, di ba yung body natin, temple of the Holy Spirit? No, no, yung iba, no, habang iniimbalsa, may beer, may sigarilyo. No, sigarilyo, tapos lilinisan, tatanggalin ng dugo, sisip-sipin, no? Tapos inom ng beer. Lasing na. No? Kaya ngayon, natutuwa ako kasi under the Department of Health, no, our embalmers become professionals. And it is fitting today. Respect for the temple. But is also to respect the temple of our own body. No? Kaya kayo po, kayo magiging professional embalmers. No? Love of our neighbor. No? Kasi pag namamatay, no, ginagawa ko, kahit nandun sa ospital, no, biblessan ko kung mainit-init pa kamamatay lang. Bibigyan ko ng anointing of the sick. Sabi ko, pag nakahiga sa bahay, namatay, no, iayos nyo na yung kasi pag umabot yan ng 24 hours, rigor mortis, hindi nyo na mailalagay na maayos ang kanyang buburulan. No? Naalala ko si Father Van Drom, namatay sa seminaryo. Tumatawag na yung St. Louis University. Wala pa po dito, 9:00 na ng gabi. Sabi ng mga CIM, Belgian priest, he went to Baguio this morning at 4 in the morning. Aba, nung wala pa diyan, lahat ng Belgian priest, no? Takbo kagad doon sa kwarto. Punersa yung pinto. Nakita si Father Bandro, no? Inatake sa puso ng madaling araw, naliligo. Bumagsak. Basag ay yung ulo. Tapos kung paano siya, nanigas na for 24 hours.
Kaya ang hirap mo nang ituwid yung kamay at yung paa. No? Kaya doon ko nakita yung kapwa pare. No? Yung love nila for their fellow priests. No? Tapos tinawagan na lahat ng mga kamag-anak doon sa Belgium. Pero gusto dito na siyang ilibing. Kaya ang daming mga tao nagpunta. No? Kaya how beautiful, no, the gospel for today. No, yung galit, indignancy. May nakita si Jesus na mali at dapat itama. No? Kaya I am challenging all of you who will be professional embalmers. No? Always put in your mind, if we love God, we should also love our neighbor. Buhay man yan o patay, respeto pa rin po. No, naalala ko rin nung ako'y may parish pa. No? Nag-retire na kasi ako. No? Naawa ako sa mga taong walang St. Peter plan. No? Pag namatay, lalapit sa iyo, Father, wala kaming ataol, wala kaming pangburol. No? Kaya sabi ko, sige, meron dyan sa garahe, tambak noong ataol. No? Takot po ako nung bata sa multo. Pero pag minimisahan ko at nagsabi yung pamilya, Father, ikikremate pero idodonate namin yung ataol. Kukunin ko yung ataol at nakalagay doon, no, nasa Manila Memorial nagpunta ako kasi wala yung aking driver, yung aking FX. Kasi within 14 days, pag lumagpas doon, i-dispatcha na nila. No, pumunta ako sa Manila Memorial. No? Kinuha ko. Tinupi ko yung upuan para magkasya. Tapos habang ako nagda-drive, katabi ko yung ulunan ng coffin. Sabi ko, Lord, sabihin niyo dito sa patay na dito humiga, huwag siyang gumalaw. Takot po ako sa multo. No? Pero nawala yung takot ko. Kasi kahit nasa Caritas Manila, dinodonate yung coffin. No? Nung nagkaroon ng sa may Tacloban na Yolanda, no? Ang daming nangangailangan ng ataol. Lahat yun dinonate, no, sa Tacloban. Kasi we love our neighbor even though they are no dead. No? Kaya maganda po, no, na minsan nagpunta ako sa ospital, binindisyon ko yung patay. Malaki na utang sa ospital at gusto ma-dispatch na. Nandoon lang sa sahig sa corridor, nakatalukbong lang. Hindi naman makuha kasi hindi pa bayad. Meron naman, tinip na ng tao na namatay, andito kagad yung kakuntsaba nilang punerarya, kinuha na. Tapos, super mahal naman ang charge. No? Parang ginawa ng you have no choice. No? Sabi ko, nasan yung love of neighbor? No? Bakit nating pagsasamantalahan pa? No? No? Kaya para sa mga nanonood ngayon, no, kumuha na po kayo ng St. Peter Life Plan. Magsabi lang po kayo kay Ate Selly o kay Brother Ernie. No? Para sa gayon, unti-unti, no, hindi yung aantayin pa natin mamatay tayo, mamumblema yung ating kamag-anak, ang ating pamilya. And so, love our God, respect our neighbor, because the temple of the Holy Spirit is our own body. Amen. God is good all the time.
Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.